Ngayon, ito nga ho ang naging resulta ng kaso laban kay Maria Ressa ng Rappler. Hinatulan siya ng Manila Regional Trial Court ni Judge Reynelda Estacio Montesa na guilty ng paglabag daw po sa Republic Act 10175 na mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Act, specifically for specifically for cyber libel. Meron na ho tayo kasing dating kasong libel. Ngayon, dahil nauso itong social media, yung internet, ito ngayon ang ginamit na paraan para palakasin yung kasong libelo. Sa halip na hindi ipasa yung cyber libel, nagpasa pa sila ng cyber libel. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kaso lamang na libelo, yung normal na libel case sa mga periodiko at pati sa mga practitioner sa broadcast media laban sa mga mamamahayag. Kung tutuusin po natin, yan ay labag sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi lamang sa saligang batas natin na umiiral ngayon, kung hindi maging sa mga lumang konstitusyon natin, yung mga dati nating saligang batas, na sa saligang batas natin ay ginagarantiyahan ang karapatan at kalayaan sa pagpapahayag. At gaya ng madalas nating sabihin sa inyo, ito ngayon yung sinasabi ng marami, sinasabi ng mga matuwidang isip at saka nung mga nasa media. Ang sinasabi nila ngayon, kung ano yung sinasabi natin dati patungkol sa garantya ng konstitusyon o ng saligang batas natin para sa karapatan ng bawat mamamayan na makapagpahayag sa ilalim ng ating saligang batas. Ano ba ang sinasabi sa saligang batas natin na sa mga nagdadaan nating o nakaraan nating mga programa ay lagi natin itong binibigyan ng emphasis. Ang ine-emphasize natin sa kalayaan ng pamamahayag, ito pong kalayaang ito na hindi gaanong nauunawaan ng marami. Ito ho ay hindi lamang kalayaan ng mga media practitioner. Kung hindi ito ay kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino. At ako'y naniniwala sa sinasabi, tama yung sinasabi ni Maria Ressa na hindi namin kalayaan lang ito. Ito ang pundasyon ng kalayaan ng bawat mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Ito mismo yung pinakapundasyon, yung probisyon sa ating saligang batas sa ilalim ng Bill of Rights na sinasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Yan pong sa Tagalog, kung tatagalogin yan walang batas, anumang batas, ang maaaring ipasa na magpapakipot sa kalayaan ng pagpapahayag. Mga kaibigan. So, yung libel pa lamang na luma, yun labag na sa konstitusyon yun Katulad lamang yan nung
sinasabi nila na itong ABS-CBN na si Mr. Lopez, US citizen. At dahil US citizen daw si Gabby Lopez, ay hindi siya maaaring magmay-ari ng mass media dito sa Pilipinas dahil American citizen siya ay isang dayuhan. Ipinagbabawal talaga sa ating konstitusyon na ang mga dayuhan ay makapagnegosyo na may kaugnayan hindi lamang sa mass media, kundi pati sa mga public utilities ay ipinagbabawal din po yan. Ngayon, katulad ng sinasabi natin, katulad dito sa kasong ito, bakit kung labag sa batas o labag sa saligang batas yung pong paglikha ng anumang batas na magpapasikip o magpapakipot sa kalayaan ng mamamayan na makapagpahayag, mga kaibigan, ganun din yun sapagkat ngayon ay pumasa na sa second reading yung pong batas na pinapayagan ang 100% ownership, foreign ownership sa mga negosyo kasama na lahat, pati ang communication at public utilities. Kapag sinabi mong communications, very broad po yun. Kasama doon ang media. Dahil ang media ay communication business yan. Ngayon, labag sa batas yun o labag sa saligang batas yun, yung paggawa ng mga mambabatas, gagawa sila ng batas na lalabag sa konstitusyon, yun ay paglabag sa ating saligang batas. Pero imbes na nga ho, sabihin na natin, huwag nyo nang tanggalin yan, yung lumang kaso, nagpasa pa ho sila ng cyber libel. Alam po ninyo, ang umaabuso lang naman talaga dyan, meron namang talagang umaabuso. No, mga kaibigan. Pero alam nyo, sa mga bansang demokrasya, ang sabi nga ni, nung dating naging, yung pantas na naging pangulo, isa sa mga pantas na naging pangulo ng Estados Unidos, na si Thomas Jefferson. Ang sabi niya kung ako'y papipiliin, ito sabi niya sa English, the basis of our governments being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right. And were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter. Ibig sabihin, kung papipiliin siya, mas pipiliin ko pa niya. Yung magkaroon ng pahayagan. Na walang pamahalaan. Kaysa pamahalaan na walang pahayagan. Hindi tayo may sabi niyan. Bakit umunlad ang Amerika? Dahil sa kanila. Di ba? Ngayon, bakit ang Amerika ay nagkakagulo ngayon? Paano? Binaboy itong freedom na ito ay pag-abuso ng freedom ay bunsod ng pagkalat ng internet dahil sa mga irresponsableng gumagamit ng internet. Ngayon,
Dito tayo ngayon sa kaso ni Maria Ressa. Ang sabi ng sa hatol kay Maria Ressa, mga kaibigan, after a careful evaluation of the evidence presented by both the prosecution and the defense, pagkatapos daw ng maingat na pagsusuri na sa mga ebidensyang ipinresinta ng magkabilang panig ng taga-usig at ng depensa, the court finds the prosecution's evidence sufficient in establishing the guilt. Napatunayan daw ng prosecution na yung mga ebidensya ay sapat para ma-establish ang guilt of both accused Reynaldo Santos Jr. Ito yung kasama ni Maria Ressa, beyond reasonable doubt. Pansinin ninyo sinasabi guilty beyond reasonable doubt. Pag niliwanag po natin sa Tagalog, kasi po, ang sino mang akusado, nasa batas po kasi yan, na ang isang akusado, mga kaibigan, ay dapat lamang mahatulan beyond reasonable doubt. Dapat siyang hatulang guilty beyond reasonable doubt. Na ang katumbas na ibig sabihin sa Tagalog, ni walang katiting na pagdududa na ang akusado ay nagkasala. Yun ang pansinin ninyo, mga kaibigan. Di ba? Dapat pagka yung hinatulang kang guilty, talagang matibay na matibay. Airtight. Ika nga. Ang ebidensya na ipinresinta sa hukuman, mga kaibigan, laban sa isang akusado. Beyond reasonable doubt. Wala ni katiting na pagdududang nagkasala ang isang akusado. Ngayon, ang sabi nga sufficient, na na-establish ang guilt dito kina Reynaldo Santos Jr. at Maria Ressa beyond reasonable doubt for violation of Section 4C 4 of Republic Act 10175. Yan po yung cyber libel case. Ngayon, ito ngayon ang maganda po riyan. Inatulan sila sa kasong cyber libel. Kailan ba nag-umpisa? Paano ba nagkaroon ng kaso laban sa kanila? At paano ito nagsimula, mga kaibigan? Itong si Maria Ressa o itong Rappler, mga kaibigan, ay meron pong artikulo na isinulat at inilathala sa social media dun sa kanilang platform ng Rappler na artikulo na isinulat nitong si Santos na sinasabi niyang ito daw negosyante na nagdemanda sa kanila ay nagpahiram ng sports utility vehicle, yung pong SUV. Sakay nooy Chief Justice Renato Corona. Ano po, mga kaibigan, nagpahiram daw ng sasakyan. Sasakyan, pinahiram. Ano na raw yun, Ang tindi ng kaso nun. Isipin ninyo, para sa kanila, matindi ng kaso yun, yung nagpahiram ka. Pero yung nagnakaw ka, mga kaibigan, laya ka. Plunder ang kaso mo, di ba?
Sinabi lang doon na nagpahiram, whether totoo yun at hindi, mga kaibigan, mabigat ba hong paratang yun? Ha? Wala akong nakikitang matinding paratang doon mga kaibigan Ha? O, ngayon, basahin natin ulit. Ha? Ituloy natin itong ating binabasa tungkol dyan sa kaso nga na yan na hinatulang guilty itong si Maria Ressa at yung nagngangalang Reynaldo Santos na kasama nila sa kanilang organisasyon, mga kaibigan, ano po. Sa pagkakaalam natin, ito'y isinulat noong pong 2012. Ayon na rin po dito sa desisyon ng hukuman, mga kaibigan. At ito, sinulat noong 2012, pero ito'y kanilang inulit na ilathala sa kanilang news, mga kaibigan. Inilabas nila ulit ito after several years yata, after few years, mga kaibigan. Pagkatapos doon nagbase ang hukuman sa paghatol sa kanila. Ito, basahin natin ulit yung hatol sa kanila. Sila po'y hinatulan na mabilanggo ng 6 months to 6 years imprisonment. Ang bigat, ano po? Ikaw nagpapahayag ka lang, ang bigat ng parusa sa'yo. Pero yung mga mandarambong na ibinubulgar ng mga mamamahayag ay nakakalaya. Sila po'y pinagbabayad din ng 200,000 in moral damages at 200,000 in exemplary damages. On the other hand, sabi ho dito sa balita, the court said Rappler Incorporated has no corporate liability. Hindi ko alam kung kasama dito sa kasong ito yung sinasabi nilang tungkol sa investment dun sa sa kanilang kumpanya, yung Rappler. Ang sabi ng korte, despite its ruling, there is no curtailment of right to freedom of speech. In-emphasize nung korte na wala daw paglabag sa karapatan sa malayang pamamahayag. Each person, journalist or not, bawat tao raw, journalist man o hindi, has that constitutionality guaranteed rights to freely express. Sinabi niya pa yun, nung judge. Isinite niya pa yung batas sa konstitusyon. Right and make known his opinion, but with the highest ideals in mind, what society expects is a responsible free press. It is in acting responsibility that freedom is given its true meaning. Kailangan daw merong mataas na ideal sa isip kung ano ang inaasahan ng lipunan sa responsableng pamamahayag. It is in acting responsibility that freedom is given its true meaning. Mga kaibigan, ang alam ko, itong mga judge na to, gumagamit din ng social media ito Kasi sa korte, kadalasan ngayon,
Makikita mo yung mga judge, may laptop, mga kaibigan. Hindi ba nila nakikita yung talagang irresponsable sa cyber libel? Ha? Mga kaibigan, kung gaano karahas, kababoy, kabastos, kawalang hiya ang mga troll, lalo na kapag kalaban ng administrasyon. Hindi ba? Bulag ba kayo? Oh, the subject of the cyber libel, nawawala itong wang ko sandali The subject of the cyber libel, sandali ho. Nagluluko itong aking kwan libel case, ito, was a 2012 article written by Santos. Ito daw pong pinagbasihan ng ng balita kung saan sila nahatulang guilty. Ito'y patungkol doon sa article noong 2012 na isinulat ni Santos na sinasabi niya nga na itong negosyante ng apelyido King nagpahiram ng sasakyan, SUV, kay nooy Chief Justice Renato Corona, yumaong dating Chief Justice. At dito rin daw sa article na itong isinulat, ay binabanggit ang intelligence report na ito raw si King, sinasabi, under surveillance ng National Security Council sa umano'y pagkakasangkot nito sa human trafficking at drug smuggling. Sino mas mabigat ang kaso? Kung tutusin ninyo. Yung libel o yung nakasulat doon na human trafficking at saka drug smuggling. Yan ngayon na nakakatakot, mga kaibigan. Kasi pagka isinulat mo ngayon na smuggler at trafficker, nire-report mo, inaalarma mo, pinaalam mo, pinababatid mo ang tunay na nangyayari sa taong bayan, pwede sila magdemanda sa iyo ngayon. Mga kaibigan, lalo na mga drug trafficker. At pwedeng pagbasihan itong kasong ito. Ha? Ngayon, nagsampa ng kasong cyber libel noong 2017. Ano tayo ngayon? 2020? 3 taon lang, yung ipinail na cyber libel. Or 5 years after the article was first posted. And 3 years after it was supposedly reposted due to typographical error. Nakapost na to dati. Pagkatapos, inirepost lang nila dahil dahil daw sa typographical error. Kasi madalas mangyari yun. Kaya pagbabasa kayo ng mga balita sa mga column, sa mga news, merong mga makikita mo minsan mali yung pagkaka-spelling, di ba? Minsan mali yung nakalagay na mga numero. Hindi naman sinasadya yun typographical error na minsan ay tao lang kasi nagbabasa niyan. Pagka ine-edit mo yung balita tsaka yung mga pinoproofreading yung mga balita, lalo na sa print media, mga kaibigan, merong editor yan Siyempre, tao yung editor Hindi naman perfecto yun na minsan ay talagang nawawaglit sa kanyang pagsusuri yung pong ilalabas na balita, kaya hindi niya napupuna na merong mali, di ba? Natural yun, nangyayari yun. Kaya ang tawag sa media ron ay typographical error. O ngayon, ito'y sabi, however,
screen grabs were made that led to his conviction. 8 years imprisonment. Ito pala yung ibang kaso. Dahil binabanggit po dito na pangatlo yata sila sa nahatulan ng cyber libel. Yung iba hindi naman na media personality. Pero dito sa kaso nila Maria Ressa, ang sinasabi ng hukuman, ang problema ngayon dito, ito ngayon ang debate rito, mga kaibigan, na pagdidibatihan. Tama ba ang naging desisyon ng hukuman? Kasi po sila'y meron pang ilang araw yan para makapaghain ng motion for reconsideration, di ba? At pagkatapos, pag inaffirm o nanindigan sa kanyang desisyon, sa kanyang maling desisyon, halimbawa, yung judge, i-affirm niya yan, so ikaw tatakbo ngayon sa Court of Appeals. Pagkatapos, meron pang Supreme Court yan, di ba? Hindi pa final itong decision na ito. Pero ang problema ngayon, ang debate ngayon dito, mga kaibigan, ay sa libel po kasi, merong tinatawag na prescriptive period. Halimbawa, meron kang isinulat, meron yung, halimbawa, sinasabi dun sa sinulat mo, merong na-offend, di ba? Pagka yung na-offend, may karapatang magdemanda ng kasong libelo, meron siyang 1 taon para gawin yun. Pero kapag lumagpas na sa 1 taon, baliwala na yung isasampan niyang kaso. Wala na siyang karapatan. Kung gusto niyang mag-file ng kaso, mababasura yun dapat. Dahil may batas na nagtatakda na 1 taon lamang. Sa loob na 1 taon, kailangan makapaghain ka ng kasong libelo. May mga prescriptive period ang bawat kaso. Kung hanggang kailan ka pwedeng mag-file ng kaso. Sa libel po, 1 taon. Ngayon, dito sa cyber libel pala, walang prescriptive period na nakalagay. Mga kaibigan. Ha? Kaya, ang ginawa ng korte, para makumbik, para maging kapanipaniwala, merong mapagbigyan, di natin alam, di ba? Kumuha siya ng ibang batas sa ibang kaso para sa special case na kaso raw. Kasi ito raw cyber libel ay special case. Tingnan ninyo na doon sa special case, 12 years. Mga kaibigan, bago ka makapag-file ng kaso, hindi ba, ridiculous ito? Wala na, absent sa silent. Sa cyber libel case, yung prescriptive period. Bakit i-assume ng judge na 12 years yun? Debatable yan, mga kaibigan. Di ba ang sabi natin kanina, pansinin ninyo kailangan ang isang akusado, bago mo siya hatulang guilty, kinakailangan nasisiguro ng hukom na ang kanyang hatol ay beyond reasonable doubt o ni katiting na pagdududa ay wala. Mga kaibigan, pansinin ninyo yan. At saka ito, yung article na sinasabing hinatulan si Maria Ressa noong 2012, mga kaibigan, ano tawag dito? Bukod sa kasong libel na merong 1 year lamang, wala pa.
itong cyber libel nung isulat yung artikulo. Lumalabas, wala pa yung batas, mga kaibigan, na isulat itong artikulo, lumalabas na sinakaklaw nung batas, yung hindi pa, yung nangyari, wala pa yung batas sa hatol na ito. Mga kaibigan, ano ibig sabihin natin? Ang batas po kasi ay hindi retroactive. Hindi pwedeng gumawa ng batas na retroactive. Labag sa batas yun. Kaya yung hatol ay labag sa batas. Bakit? Ang bataso, kung kailan mo ginawa, doon lamang, pag napagtibayan, ay doon lamang nagkakaroon ng bisa yan at sasakop sa mga krimen na mangyayari na umiiral na yung batas. Hindi pwedeng retroactive. Ibig mo sabihin nakapatay ito halimbawa noong 2012. At noong 2012 walang bitay. Pagkatapos, after 2012, may kaso na siya, naganap na yung krimen, gumawa ng batas ngayon, ibinabalik ang death penalty. Na pagtibay ngayon ang batas, ibinabalik halimbawa ang death penalty. Hindi siya covered nun. Ang tanging masasakop ng batas na yon, yung mga makakasuhan ng kasong murder, ng pagpatay, kapag yung batas ay umiiral na. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang bilis namang magsalita nila Soto. Talagang nakaayon daw si Soto na guilty nga si Mga kaibigan, pag ganito na mga tao sa Pilipinas, walang-wala na tayo talagang pag-asa. Paano? Si Soto, malaki galit niya sa media. Sa totoo lang. Noon niya pa pinagbabantaan ng media, di ba? May araw din kayo. Natatandaan kaya ni Senator Soto yun, sinabi niya nung araw yan. Nung masangkot siya sa droga kay Alfredo Chonco. Hindi ba? Dakdak ng dakdak, anti-drugs. Merong nakapaglabas ng libro na ang nagpondo pala nung librong ginawa ni Tito Soto, ipinalimbag at ewan ko kung saan niya binenta o pinamigayan, yung mga aklat na yan, nakalagay doon sa libro. Ang isa sa mga padron niya ron si Alfredo Chonco. Kaya noon, natatandaan ko, pag ini-interview si Soto, may araw din kayo. Kasi noon parang tatakbo yatang presidente ito, vice president, di ba? O, panahon na tatakbo nun si GMA mga kaibigan Natawa ako talaga pero tinutotoo yata ni Tito Soto yung kanyang banta. Nung araw, talagang malalim ang pinaguhugutan ng hinanakit nitong si Senate President Tito Soto laban sa mga nasa media. Imagine niyo, kayo na lang mga pangkaraniwan na hindi naman media practitioner. Imagine niyo, ano ang itsura ng isang bansa na wala nang magsasalita laban sa mga katiwalian. Meron pa nga nagsasabi, mabuti nang inaabuso yung pamamayag kaysa walang pamamayag. Hindi ba? Pero ako,
okay pa rin sa akin yun, yung may libel case, mga kaibigan. Pero, mga kaibigan, iba na ho ang istoryang nangyayari ngayon. Ginagamit na ito talaga para, talagang sinadyang likhain niya sapagkat itong media ang nagiging sagabal sa kanilang pandarambong. Sinasabi nga itong nangyari nga kay na nakumbik sa kasong cyber libel si Maria Ressa. Talagang very alarming na to, mga kaibigan, para sa mga hindi naligtas ang mga mamamahayag sa anumang harassment. Kaya lang naman ito nagagawa ng mga troll, yung mga kalokohan nila. Kalapastanganan, pambababoy, pangwawalangya. Alam naman natin lahat yan Mapapanood naman ninyo yung mga pinagagagawa nila. Basta kapanalig, basta pabor sa administrasyon, kahit sino, pwede mong murahin. Pwede mong harap, tahasan, sasabihin mo. Wala sa issue. Paglapastangan sa pagkatao ang sinasabi nila. Hindi naman pamamahayag yun. Yun ang hindi na malayang pamamahayag. Yun ang maliwanag na pag-abuso sa pamamahayag. Mga kaibigan, hindi ho ba? Kaya, ewan ko, pagdududahan tong judge na to. Hindi ba? Dahil sa kanyang naging hatol, mga kaibigan. Sapagkat ang labo Isipin mo, wala pa yung batas nung mangyari yung krimen na sinasabi. Kasi crime yan di ba? Cyber libel Crime of cyber libel. Wala pa yung batas na cyber libel, in-apply nila rito yung batas. Mga kaibigan. Ano magiging implikasyon yan? Ito bigyan ko kayo ng example. Hindi ba merong Google? Ano yung Google? Malaki may tutulong yan sa mga gustong lumawak ang kaalaman, madagdagan ng kaalaman. Malaki may tutulong yan Iyan sa internet, di ba? Yung Google. Lahat ng gusto mong nakaraan na available, available dyan, mababasa mo. Kahit na matatandang kasaysayan, pangyayari, krimen, lahat, mababasa mo dyan. Parang, kaya na wala na yung hard copy ng mga encyclopedia ngayon, nabaliwala na yun Yung mga almanac, di ba? Sapagkat, nababasa mo na ito sa Google. Di ang ibig pala sabihin niyan, halimbawa, cyber libel ba yung ginagawa ng Google? Paano mo natanong yan? Kasi halimbawa, may pangyayari dyan na si ganito, inakusahan ng ganon. Sinulat mo ngayon yung istoryang nakalagay sa yan? Sa Google. Nagalit ngayon yung tao. Halimbawa, di ba? Kung magalit yung tao, ba't nandyan ako sa Google? Naabsuelto ako doon. Kahit naabsuelto ka, nakalagay doon na ito si naakusahan ng pagnanakaw, naabsuelto, nakalagay doon yun. Ibig mo sabihin, cyber libel yun? Cyber libel ba yun? Halimbawa, si Bong Revilla, nasa Google ang pangalan yan. Di ba? Naabsuelto. Kaya, basahin mo ng basahin yan, hindi ka maniniwalang dapat maabsuelto yan Hindi ba? Walang maniniwala. Bakit? Nasa Google na Masusundan mo yung buong istorya At ikaw din, hindi ka makukumbinse kung base sa evidence presented against Senator Bong Revilla, hindi ka makukumbinsing dapat siyang maabsuelto. Katunayan pagka nagbabasa ka, alimbawa katulad ng
kasong pandarambong sa English yung plunder. Oh. Hindi ba special law yan? Ha? At yung parusa dyan, hindi mo kukunin sa ibang batas kamukha ng ginawa ni Judge Reynalda Estacio. Bilib pa sana naman ako dito nung araw. Ha? Nung pinakulong niya si Taguba sa Manila City Jail, bumilib ako eh. Yung pala eh. Baka nagamit niya lang na koneksyon yun eh. Di ba? Para magkaroon siya ng connect sa itaas, di ba? Pinuri ko pa ng ilang beses siya sa kolom, nanginayang ako. Dapat pala, gumawa ako ng public apology. Bawiin ko, di ba? At humingi ako ng paumanin sa taong bayan. Katakot-takot ang puri ko dyan. Sabi ko, ito, dapat maging Supreme Court Justice. Yan ang mga kategorya na dapat napupunta. Babawiin ko na yan. Mga kaibigan, pasensyahan tayo. Eto ho, alam nyo, yang madalas o may pagkakataon gumagamit tayo ng mga nakasulat sa Biblia, lalo na sa panahon natin, yung mga palatandaan na talagang tayo po nasa mga huling panahon na ng mundong ito. At itong mga gumagawa ng kawalanghiyaan, yung mga bumabaluktot sa katotohanan at katarungan, sila yung palatandaang binabanggit sa Biblia na hindi na natin dapat pagtakahan. Kaya lang, sila mismo, ewan ko kung alam nila yan. Di ba? Eto maging yung mga hukom, yung mga may kapangyarihang humatol, yan matagal nang sinasabi sa Biblia yan na mangyayari yan. Katunayan ito sa Levitico. Sa English yata, Levitation di ba? Ang sabi sa Levitico 19:15, ito kaya para hindi tayo magtaka, kaya lang, kailangang malaman nitong mga taong ito, itong mga bumabaluktot sa katarungan, kung anong papel ang ginagampanan nila sa tinatawag na mga huling panahon ng daigdig. Ito ang sabi sa Levitico 19:15. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha, ni itatangi ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hahatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang problema, baka itong mga bumabaluktot sa katarungan, ito pa mga matatapang magsipagsimba di ba? Eto pa, baka akala nyo, yun lang ang talata sa Biblia. Eto pa, sa Exodo 23. Ano ito? 1 hanggang 1 hanggang 3, 6 hanggang 8. Ito. Huwag kang magkakalat
ito, pati mga troll nandito pala eh. Mga kaibigan, itong mga walang hiya sa social media na pagka laban sa yung mga kaibayo ng administrasyon, ito sinasabi, huwag kang magkakalat ng ulat na di totoo. Huwag kang titistigo ng may kasinungalingan para tulungan ng isang masamang tao. Di ba sila yon? Huwag kang susunod. Ito pa, huwag kang susunod. Ito ngayon ang bumabalik tayo sa panahon ni Pilato. Natatandaan ninyo ang Panginoong Jesucristo? Hindi ba? Pinapili ni Pilato kung sino palalayain at bibitayin. Abay, si Kristo sinigaw nung utu-uturong lipunan doon eh. Yung utu-utong people power. Yun yung mga troll dati. Ang sabi nila si Kristo ang ipako. Ba nagugas ng kamay si Pilato di ba? Wala akong kinalaman dyan ito. Ang sabi, huwag kang susunod sa karamihan sa paggawa ng masama at huwag kang magbibigay ng patotoo na salungat sa katarungan para lang pumanig sa karamihan. Baka nakita ito ni Judge Estacio ba? Maraming troll na gusto bitayin itong si Reza Kumampi nga ako sa marami. Baka naman yun ang ibig sabihin ni Judge Estacio. Mga kaibigan, lintik na ito, di ba? Na internet itong ginagamit ko. Nawala na naman yung binabasa ko. Saan ba ko? Ito pa pala. 2 yung binasa natin. Ito, 3. Dapat kang maging patas sa usapin ng isang mahirap. Yan ang dapat na maging pamantayan ng mga nasa hukuman lalo na. Sa 6. Huwag mong babaluktutin. Ito, judge, mga justice. Pinagsasabihan kayo ng Panginoon Diyos sa Biblia. May babala sa inyo. May ipinagbabawal sa inyo. Ang sabi sa inyo, huwag mong babaluktutin ang hatol sa kaso ng mahirap. Hindi naman mahirap si Reza sino ba mayaman? Sa kanila ni King. Di ba? Di mas mahirap siya. Ito sa 7. Lumayo ka sa maling akusasyon. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo palagi? Ang tanging paraan para ang matitinong gumagamit ng social media ay makatulong, makapag-ambag para malipol ang kawalangyaan ng mga troll na bayaran sa social media. I-block. Ito, tingnan niyo, nasa Biblia pala. Lumayo ka, sabi, sa maling akusasyon. At huwag mong patayin ang walang sala at ang matuwid. Dahil hindi ko ipahahayag na matuwid ang masama. Ito, sa totoo lang para sa lahat ito, lalo-lalo na sa mga nagpapatupad ng batas, sa mga executioner ng batas, yung mga hukuman, pulis, at itong mga bayaran na tumitistigo ng hindi naman totoo. Nagbibigay ng pahayag sa social media, hindi naman alam ang sinasabi, hindi pa totoo. Fake news. Ito yun yung fake news. Sa 8, sabi, mga judge, pakinggan nyo to. Tsaka yung mga otoridad, pati mga troll, pakinggan nyo to.
huwag kang tatanggap ng suhol. Dahil ang suhol ay bumubulag sa mga taong malinaw ang paningin at pumipilipit sa pananalita ng mga taong matuwid. Kahit matuwid ka, tumanggap ka ng suhol, ano mangyayari sa iyo? Abay, pipilipit ang mga pananalita mo, kaya magiging inconsistent ka. Masisira ka. Di ba? Oo. Yung malinaw ang paningin mo, bubulaging ka niyan. Kaya nga ang tawag sa mga troll, bulagers eh. Vloggers pala, di ba? Oh, kita mo na sa Biblia kayong mga damuho kayo, di ba? Oh, mga kaibigan, sinasabi ko lang. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo